So guys, bigay lang po tayo ng reaction dito sa video ni Attorney Myco Perario. At binatikos nga dito itong mga pink, dilaw at pula. Dahil sa sinabi nga ni nung nakaraan, no, ni Kiko Panghilinan na ayan, hindi daw sila nananahimik at nagmamasid lang daw sila, mga kababayan. Pero sabi dito ni Attorney Myco Perario na hindi kayo nagmamasid, kayo ay nag-aabang. Ayan, mga kababayan, yung matinding banat niya dito sa mga sa mga pinklawan, dilawan at pula, mga kababayan. Pakinggan nyo itong pahayag ni Attorney Myco Perario. Ito na po. Patuloy na umiingay ang usapin ukol sa korupsyon sa mga lumabas sa mga bagong revelasyon tungkol sa mga nawawalang pera ay lalong umiigting ang usapin na ito. Pero pag-uusapan natin ngayon ay hindi ang issue na yan, kundi ang nakakabinging katahimikan ng pink, ng dilaw, ng mga pulahan, pati na rin ng mga ibang mga simbahan ukol dito sa issue ng korupsyon. Ito po muli si Attorney Myco Perario. Magandang gabi sa inyong lahat. Kamakailan lamang ay lumabas na naman ito mga bagong revelasyon na pati ang pondo ng PDIC ay kinuha na rin ng national government at ito po ay isinama doon sa mga pinanggastos sa flood control. Ang PDIC po, ang Philippine Deposit Insurance Corporation, ito po ang insurance o ating kasiguruhan na yung ating mga deposito sa bangko ay maibabalik sa atin just in case magkaroon po ng pagkalugi o magsarado ang mga bangko. At ang pera po na yan ay naka-standby na guarantee na pambayad sa ating lahat ng mga depositor. Pero apparently, pati ito ay pinakialaman ng national government at inilagay po sa mga proyektong sila lang naman ang nakinabang. At bahagi ito ng mga ninakaw na salapi. Nadinig din natin kamakailan ang mga revelasyon ng mga doktor, ilang doktor dito sa PGH na nagsasabi na inalisan ng pondo ang subsidiya para sa mga pasyente sa gamot na dati ay naroroon nung panahon ni Rodrigo Duterte, at least mga 100 million per month I think ang subsidy. Ngayon ay nawala na. At marami pang iba na mga pondo hanggang ngayon is unaccounted for. Dahil dito, patuloy na nag-iingay ang taong bayan kasama na ang inyong lingkod sa pagkakalampag sa pamahalaan tungkol dito sa mga issue na ito ng mga nawawalang pondo natin. Ang nakapagtataka dito, bakit ang pink, ang dilaw, ang pula, kahit na ang simbahang Katolika at iba pang mga simbahan ay hindi tumatawag ng panawagan ng accountability on the part of the President. Lagi nilang sinasabi, dapat may managot, labanan ng korupsyon. Pero walang sinasabi tungkol sa pananagutan ng Presidente. Ang nakakalungkot pa niyan, kamakailan lamang ay nagsabi itong mga Makabayan Block, kasama dito na ngayon yung mga pink at mga dilaw dito sa Kongreso, at sinasabi na matapos ang mga revelasyon ni Zaldico at itong mga lumabas pa ng mga datos tungkol sa mga nawawalang mga pondo o mga ginamit na pondo sa flood control, ang sinasabi nila wala pa rin silang nakikitang matibay na basihan para mag-file ng impeachment kay Ferdinand Bongbong Marcos. Sabi ni Kiko Panghilinan, sila daw ay hindi nananahimik, sila daw ay nagmamasid. Sa akin pong palagay, derechahan ko pong sinasabi sa inyo, hindi po kayo nagmamasid. Kayo ay nag-aabang. Ang strategiya ng mga kalaban o tumutulig sa kampo nila Rodrigo Duterte, sa hanay ng pink, ng dilaw, ng mga pulahan, ang gusto nila ay magsabong ng husto itong administrasyon ng Marcos at ng mga Duterte. At sila manunood lamang dito sa gilid at hihintayin nila kung sino ang unang babagsak. Pero ang preferred nila na bumagsak dyan
ay ang mga Duterte, sapagkat si Sara Duterte ay hindi nila kakayaning talunin sa isang eleksyon sa 2028. It's a hands-down choice, para sa mga mamamayan. Wala silang kandidatong maitatapat kay Sara Duterte. At kaya kailangan, ang unang bumagsak dito ay si Sara Duterte. Kaya nagkaroon sila ng unholy alliance with the Marcoses. Why is it unholy? Well, kasi dati, itong mga Marcos, ang tinatawag nilang mga magnanakaw, corrupt, di ba? Mga human rights violator, at kung ano-ano pa nung kampanya. Lenny versus Marcos, matino versus magnanakaw. At yun ang sinisigaw nila kay Marcos, magnanakaw. Pero bakit ngayon hindi nyo masabi yan? Bakit ngayon tahimik na tahimik kayo? Hindi yan pagmamasid. Yan ay pag-aabang. Yan ay oportunismo. Hindi po yan patriotismo. Hindi po yan pagiging makabayan. Yan ay pagiging makasarili. Bakit ko sinabi yan? Halimbawa pong nakita ninyo na mayroong isang pinagsasamantalahan, ginagahasa sa kalsada. Pwede mo bang gamitin katwiran yan na ikaw ay nagmamasid lang? Anong pinagmamasdan mo? Nanunood ka lang habang ang bayan mo ay pinagnanakawan? Habang ang pera ng sambayanan ay ninanakaw? Ikaw ang role mo sa tingin mo bilang elected senator, bilang congressman, mambabatas, o mga political leader, ang tingin ninyo, ang trabaho ninyo ay magmasid. Isa pong malaking kalokohan iyan na sabihin nyo sa taong bayan na kayo ay nagmamasid lang. Ano pang minamasdan ninyo? Andito na sa harapan ninyo. Kitang-kita nyo na yung larawan ng pagnanakaw, hanggang ngayon pinagmamasdan nyo pa. Kaya noon pa, sa nauna ko ng video, sinabi ko na sa inyo, kaya hindi ninyo matawag na magnanakaw si Marcos, si Bongbong Marcos. At hindi nyo magawang tawagin ang kanyang pagbibitiw. It's simply because you hate Sara Duterte more than you love your country. Mas gusto ninyo na pag nakawan na lang muna tayo, at least Marcos itong nagnanakaw. Kung if you can get rid of Sara Duterte, then kayo ang lalaban sa mga Marcoses. Sa pakiramdam ng dilaw, at ng pink at ng mga pulahan, kaya nilang talunin ang mga Marcoses, pero hindi nila kayang talunin si Sara Duterte. Kaya all effort sila. Makikita ninyo ang larawang pinipinta nila sa atin. Magnanakaw daw kunyari si Marcos, pero sasabihin nila, magnanakaw din yung gusto nyong ipalit eh. Kasi nga may issue siya ng katiwalan sa 125 million. I mean, by sheer volume itself, you're talking about here of billions of pesos, 400 plus billions of pesos sa 2025 pa lang, ang 2024 budget. And the whole term of the 3 years of the Marcos administration, it's more than 1 trillion pesos of useless flood control projects, and then ibabangga nyo to sa 125, which has not even been proven, na pinaliwanag na ng COA. It has been cleared by COA, pero ito pa rin ang ginigiit ninyo. Bakit? Kasi ang gusto nyong ipintang larawan, pareho silang magnanakaw eh. So walang ibang choice kundi kami. Ang akala ng mga dilawan at ng pink at ng mga pulahan na to, ganun katanga ang sambayan ng Pilipino na hindi natin mahahalata kung ano ang ginagawa nyo. Ang inyo pong pagmamasid ay hindi iyan ang uri ng panunungkulan na kinakailangan sa panahon na ito. Ang kailangan, ang mga pinuno, kung tunay ka nagmamalasakit sa iyong bayan, ikaw ay tumindig. Ang boses mo dapat ay marinig. Call it out for what it is. Our nation is being plundered. It is being plundered. Hindi na po ito simpleng pagnanakaw. Ito po ay plunder of the highest degree. At ang sasabihin ninyo, nagmamasid pa kami. At ngayon, nagpatawag kayo ng rally sa November 30. Anong irarally ninyo? Magko-concert na naman kayo. Magbabayad kayo ng mga banda, ng mga artista para maka-attract kayo ng crowd. And then, you will say what? Labanan ng korupsyon. Sino si korupsyon? Anong ikakaso mo kay korupsyon? Wala kang maikakaso kay korupsyon. Because corruption is an act. It is not a person. You should be against a person at this time.
not the act itself, hindi lang yung akto. Kaya kung kayo ay magrarally din lang sa November 30 at iyan din lang ay sisigaw nyo, tumigil na kayo. Magsiuwi na lang kayo. Hindi namin kailangan ang palabas ninyo. Ang kailangan namin ay tunay na paglilingkod at paninindigan. Pero tayong lahat, patuloy tayong lalaban, patuloy tayong makikilahok, patuloy tayong mag-aaral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. So ayun mga kababayan, ano masasabi nyo dito sa pahayag ni Attorney Mike Operario? Tama nga naman mga kababayan, no? Ba't pa kayo magrarally? Kung ang ano nyo lang is corruption, walang pangalan mga kababayan, 'di ba? Ang tindi ng magiging rally nitong mga makakaliwa, no, sa November 30. Abangan natin mga kababayan kasi ayon sa ilang mga nagsasabi like General Romeo Pukis ay may gagawin daw itong maitim na balak itong mga ibang grupo, no, na magrarally daw sa November 30 mga kababayan. So delikado ito kasi baka mamaya magkaroon na naman ng sunog, no? Sunog, tanggalin yung mga katulad ng mga nangyari sa Mindiola, yung anong tawag doon? Yung stoplight. Pati sinira mga kababayan, binugbog yung mga kapulisan. Imbis na yung anuhin is yung sa loob, ang interesan itong mga pulis, 'di ba? Kaya dismaya yung nangyaring rally nung nakaraan nung September 21 at pinasok pa yung Sogo Hotel at maraming nasirang mga kagamitan doon sa hotel na yun. So yun mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa pahayag ni Attorney Mike Operario na sabi niya dito sa mga pink at dilaw ay hindi kayo nagmamasid, kayo ay nag-aabang. Mukhang tama nga naman mga kababayan, di ba? Ba't pa sila magmamasid? Grabe na nga yung nangyayaring corruption ngayon, nagmamasid pa rin sila. Kaya nakakadismaya. So yun lang mga kababayan, mag-comment kayo, mag-like at mag-share at sa ating mga bagong viewers, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po.